Hello mga kasama sa propesyon! Tara, pag-usapan natin ang isang bagay na sobrang mahalaga, yung mismong pundasyon ng kaligtasan natin sa klinika, ang mga infection control standards ng OSHA. At linawin ko lang hindi ito tungkol sa pag-check lang ng mga box o pag-iwas sa multa. Ang totoong usapan dito ay yung pag-aalaga sa sarili natin, sa mga katrabaho natin, at syempre sa bawat pasyenteng nagtitiwala sa atin. At itong CP na to, dito lahat nagsisimula. Araw-araw, ang kaharap natin dugo, laway, aerosols. Yan ang realidad ng propesyon natin. Kaya naman yung pag-intindi at mas importante, yung pagsasabuhay sa mga protocol ng OSHA, hindi yan opsyon. Obligasyon natin yan sa isa't isa. So heto, yung magiging plano natin. Uunahin nating silipin yung mga panganib na hindi basta-basta nakikita. Tapos, susubukan nating sirain yung konsepto ng chain of infection para malaman natin kung paano ba talaga kumakalat ang sakit. At mula doon, diretso na tayo sa mga solusyon. Ano yung mga personal nating palangga, paano gagawing kuta ang klinika, at paano pagsasama-samahin lahat yan sa isang matibay na safety playbook. Ready? Okay, unang bahagi. Ang mga panganib na di nakikita. Kasi sa totoo lang, sa trabaho natin, yung pinakamalaking kalaban, madalas yun pa yung hindi natin nakikita. Kaya ang pagiging alerto at laging handa, hindi yan basta magandang ugali. Yan yung pinakaunang linya ng depensa natin. At hindi tayo nag-uusap ng simpleng sipon lang dito Ang pinag-uusapan natin, mga seryosong banta, mga bloodborne pathogen tulad ng hepatitis B at C, pati na rin yung mga respiratory virus tulad ng influenza at SARS-CoV-2. Bawat pasyente, bawat procedure, bawat surface sa klinika, lahat yan posibleng maging daan ng impeksyon. At dito na pumapasok yung isang konsepto na napaka-critical, yung asymptomatic carrier. Yung pasyenteng mukhang healthy, walang anumang sintomas, pero pala may dala ng seryosong pathogen. At ito yung nag-iisang dahilan kung bakit simple lang ang golden rule natin. Ituwing ang bawat isa, bawat pasyente, bawat appointment ng may parehong pinakamataas na antas ng pag-iingat. Walang exception, walang palya. Okay, so para mapigilan natin yung impeksyon, kailangan muna nating maintindihan kung paano ito kumakalat, di ba? Dito na ngayon papasok yung tinatawag na chain of infection, isang simple pero napakaklaro na modelo. Isipin nyo na lang, para siyang isang kadena na may 6 na dugtong o links. Para mangyari ang isang impeksyon, kailangan buo at magkakakonekta lahat ng 6 na yan. Ang maganda dito, kapag naputol mo ang kahit isa lang na link, hihinto na ang buong proseso. So ano-ano ba itong 6 na links na to? Magsisimula tayo sa pathogen, yung mikrobyo. Nakatira yan sa isang reservoir. Lalabas yan sa pamamagitan ng isang portal of exit, tapos maglalakbay gamit ang isang mode of transmission. Hahanap yan ng portal of entry para pumasok sa isang susceptible host. Yon, 6 na sunod-sunod na hakbang. Kaya ano ang misyon natin? Simple lang, sirain ang kadena. Break the chain. Saan mang punto, kahit anong link. Sa bawat tamang paghuhugas mo ng kamay, sa bawat pagsusuot mo ng PPE, sa bawat maingat na pag-sterilize mo ng instrumento, ang ginagawa mo ay pinuputol mo ang kadena. Pinipigilan mo ang sakit bago pa man ito makapagsimula. So paano nga ba natin sisirain ang kadena sa practice? Well, dito na tayo sa ating mga personal na panangga, yung mga armas na hawak natin para labanan to sa araw-araw. At heto na, kung may isa lang kayong bagay na dapat tandaan mula sa buong usapang ito, please, ito na yon. Ang ginintuwang panuntunan, standard precautions. Anong ibig sabihin yan? Ituring mo ang bawat pasyente na parang may dala silang nakakahawang sakit. Walang pero-pero, walang mukha namang malinis si patient, walang kilala ko naman to. Ito ang pundasyon ng lahat ng ginagawa natin para maging ligtas. At huwag nating isipin na ang standard precautions ay iisang action lang. Isa itong kumpletong sistema. Kasama dyan yung tamang paghugas ng kamay, yung paggamit ng angkop na PPE, maingat na paghawak ng matutulis na gamit, at syempre, yung perpektong sterilization. Lahat yan magkakaugnay. Hindi pwedeng isa lang ang gawin mo tapos okay na. Kailangan lahat. Pero sa lahat ng yan, wag nating kakalimutan ang pinakamalakas mong sandata laban sa kahit anong mikrobyo ay nasa dulo lang ng mga braso mo. Oo, yung mga kamay mo. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ang numero 1 paraan para pigilan ang paggalat ng sakit. Tandaan natin, yung gloves, pinoprotektahan ka niyan, pero yung malinis mong kamay, pinoprotektahan ng lahat. Okay, so protektado ka na.
Pero paano naman ang paligid? Hindi sapat na ikaw lang yung may panangga. Ang kailangan nating gawin ay gawing isang kuta, isang fortress, laban sa impeksyon ang buong klinika. At yan ang susunod nating hakbang. May dalawang klase ng pagkontrol dito. Engineering controls at work practice controls. Medyo technical pakinggan pero simple lang yan. Ang engineering control, yan yung gamit tulad ng sharps container. Physical na bagay yan. Ang work practice control naman, yan yung gawi mo, yung technique mo, tulad ng paggamit ng one-handed scoop. So anong kailangan natin? Siyempre, pareho. Yung tamang gamit at yung tamang gawi sa paggamit nito. At pagdating sa sterilization at disinfection, kailangan nating maging malinaw. Walang puwang para sa pagkakamali. Zero tolerance. Bawat isang instrumento, bawat isang surface, dapat sumunod sa pinakamahigpit na protokolo sa bawat pagkakataon. Walang shortcuts, walang dahilan. Dito, buhay ang nakataya. Okay, ang dami na nating tinalakay, no? Mula sa personal mong panangga hanggang sa pagpapatibay ng buong klinika. Ngayon, kailangan nating pagsama-samahin ang lahat ng yan sa isang dokumento na magsisilbing gabay para sa buong team. At yan ang tinatawag na Exposure Control Plan. Ito yung ating safety playbook. Dito nakasulat hindi lang kung paano iiwasan ang exposure, kundi kung ano ang step-by-step na gagawin kapag, knock on wood, nangyari ito. Dapat alam ng lahat sa team kung nasaan to at kung anong laman nito. Dahil sa oras ng emergency, ito ang magliligtas sa atin. At ito pa, mahalagang tandaan, ang OSHA, hindi lang yan nagbibigay ng rules. Binibigyan ka rin ito ng mga karapatan. Karapatan mong malaman ng mga panganib na hinaharap mo sa trabaho. Karapatan mong maging bahagi ng solusyon para sa mas ligtas na klinika. At oo, karapatan mong tumanggi sa isang gawain kung naniniwala kang hindi ito ligtas. Nandyan yan para protektahan ka. Sa huli, ang tunay na kaligtasan, hindi yan yung makapal na binder na nakatago sa isang shelf at inaamag na. Ito ay isang kultura. Isang kultura kung saan lahat tayo ay may responsibilidad, kung saan lahat tayo nagbabantayan para sa isa't isa. Ito yung pangako natin araw-araw na protektahan ang sarili, ang team at ang mga pasyente natin. Kaya bago tayo magtapos, iiwan ko kayo ng isang tanong. Pagbalik nyo sa klinika, ano yung isang maliit na bagay na pwede mong gawin para mas maging ligtas ang lugar ninyo? Isa lang, baka yung pag-double check ng autoclave o yung paglaan ng ilang segundo pa sa paghugas ng kamay. Tandaan natin, bawat maliit na tamang gawa, nagpapatibay yan sa kadena ng kaligtasan nating lahat. Maraming salamat at laging mag-ingat.